Kamusta po ang bawat isa? Ayan, bago po tayo mag-start sa gawain po na ito, tayo po muna ay manalangin. Sige po, yuko po tayong lahat. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin Panginoon na patuloy mo kaming samahan sa gawain mo na ito, O Diyos. Kaya mo Panginoon na patuloy mo kaming turuan pa, Panginoon, sa online Bible study na to, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas mapuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay mapagpalang hapon po sa bawat isa. Welcome po tayo muli sa ating online Bible study dito po sa Rema Philippines. Ayan, ramdam pa rin po ba natin yung camping? Yung tipo po na ilang araw na po ang nakakalipas, pero still, umi-echo-echo pa rin po ang praise and worship sa ating mga tainga. Lalo na po yung worship nung last night. At naniniwala po ako, umi-echo pa rin po sa ating mga tainga yung salitang, "Are you ready?" Muli po, pakitanong po sa katabi, "Are you ready?" Minsan, kahit natutulog po tayo, pakiramdam natin ay nasa camping pa rin po tayo at naririnig pa rin natin yung salitang, "Are you ready?" Salita na nakakakaba, nakakatakot, pero purihin po ang Panginoon dahil muli po sa camping na lumipas, tayo po ay tinuruan ng Diyos kung paano maging handa sa kanyang pagbabalik. Patuloy po tayong tinuruan ng Panginoon na kailangan tayo'y maging handa sa kanyang pagbabalik. Dito po sa verse po natin nung camp, alam ko po na lagi po to na naririnig natin. Ano po? Sabi po dito sa verse 44, "Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan." Ito pong verse 44, pininpoint po na darating ang Panginoon sa hindi inaasahan. Pero sa bawat isa po na patuloy na lumalapit at kumokonekta sa Panginoon, hindi po magiging sorpresa ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi kaya nga po nung camping, patuloy po tayong tinuruan, ni-remind ng Panginoon sa mga salita niya na nagsasabing malapit na siyang bumalik. Makikita po natin sa verse na tinuro po sa atin nung camping, yung mga simbolo o sign na malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya nga po hindi po magiging kagulat-gulat sa mga tao na nagtatanong sa Panginoon at kumokonekta sa Panginoon ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi pinaalam na po ng Diyos. Sinabi niya yung mga sign. Itong mga sign na to, yung babantayan ng mga Kristiyano na magpapatunay na siya ay malapit ng bumalik. So, nung camping po, alam ko po marami tayong natutunan sa mga tinuro po na mga pastor natin. Nagsilbing reminder sa bawat isa. Marami po tayo napakinggan ng mga testimony, nabasa ng mga testimony ng mga kasamaan po natin. Online man to or face-to-face na nandun po sa campsite. Narinig natin kung gaano kumilos at paano kumilos ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ngayon din pong hapon, ako po ay mag-share din po ng ilang mga testimony na mga kasamahan po natin dito po sa outreach ng Antipolo. Meron po kaming naisama na first time. Isa po to sa testimony ng isang first time na nakasama ng camp. Alam niyo po, ito po ang
batang ito ay sobrang nagpapasalamat dahil siya po ay nakasama ng camping. Andun po na umiyak siya sapagkat ngayon lang daw po niya naranasan yung ganong yakap ng Panginoon. Naranasan niya yung anointing at presensya ng Panginoon. Ilang taon na po itong batang ito na babae, pero ngayon lang po niya naranasan yung ganong presensya at pagkilos ng Panginoon. Nalaman po niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon at nalaman niya na may plano ang Diyos sa buhay niya. Ang sabi pa po niya, patuloy po niya na aalamin kung ano pa ang papagawa sa kanya ng Panginoon. At dahil naranasan niya na po ang pagkilos ng Panginoon, hindi na po siya aalis sa paglilingkod. Purihin po ang Panginoon sapagkat hindi po nagkukulang ang Diyos na iparanas sa mga first time, maging sa mga datihan, baguhan man o datihan, ang kanyang kapangyarihan. Makikita mo po sa batang ito kung gaano kasaya ang puso niya. Alam niyo po, nung pag-uwi niya, alam niya na possible siyang pagalitan ng mama niya. Pero alam niyo po, hindi niya alintana kahit pagalitan siya. Kasi nandun po yung saya na umaapaw sa puso niya. So, purihin po ang Panginoon. Isa pa po na testimony ng isang first time na nakaten po ng camp. Isa naman pong nanay. Ito pong si nanay ay hindi po siya agad nakapunta ng camp dahil may trabaho po siya. Pero humabol po si nanay ng third day ng camping po. Alam niyo po, sa third day na yon, naranasan pa rin po niya ang pagkilos ng Panginoon. Ang sabi po ni nanay, sayang kasi hindi po siya nakapunta agad ng camp. Pero sobrang saya po niya sa kabila na siya po'y huli na nakapunta, naranasan pa rin po niya ang pagkilos ng Panginoon. At alam niyo po, nung last night na nagtawag si Pastor Boy na mga magla-lifetime o kasal na sa Panginoon, nakita ko po si nanay na lumapit sa unahan. Tunay nga po ang Panginoon na hindi magkukulang iparanas ang kanyang kapangyarihan sa mga taong uhaw sa kanya. Before po ng camping, si nanay po ay makikita mo o bakas sa mukha po niya yung bigat ng nararamdaman niyang problema. Yung bigat po ng pinagdadaanan niya. Pero alam niyo po, nung pag-uwi na po namin, makikita mo sa mukha ni nanay yung gaan, yung saya, at yung bigat na nakikita mo bago mag-camping, sa itsura po ni nanay ay nawala. At sobra po siya nagpapasalamat sapagkat yung bigat po na nararamdaman niya ay nawala. Ang sabi nga po niya, yung problema niya ay nawala. At kahapon po, nung siya po ay nagsimba, ayaw na po niyang umuwi. Gusto na po niyang tumira sa simbahan. So ito po ang isa sa ginawa ng Panginoon sa first time po na naka-attend ng camp. Tunay nga po ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa mga tao na uhaw at mga taong lumalapit po sa Kanya. So yan po yung ilan sa testimony ng mga first time po na nakasama dito po sa Antipolo. Isa pa po na testimony naman ng mga datihan na pong nakaka-attend ng camp. Yan, may dalawa po na kabataan dito sa outreach po ng Antipolo na nagsabi na mag-worker po sila ng 6 months kasi sila po ay nakagraduate na po ng grade 12. At sila po ay nangako na mag-worker ng 6 months bago po sila muli mag-aral. At ito pong dalawang kabataan na to na nangako na mag-worker, hindi ko po alam na sila po pala ay nakakaramdam na parang magba-back out. Nakakaramdam po sila na gusto na po nilang umayaw sa kanilang pinangako na sila po ay mag-worker. Bakit po? Kasi struggle po talaga. Diyan po yung struggle sa pagpapaalam at struggle po sila personal kasi nakikita po nila na yung pamilya nila ay kailangan sila. Kaya nga po, nandun yung hati, yung puso nila. Kung sila ay mag-worker
or magtatrabaho na lang. Pero praise God po dahil po sa camping, naliwanagan po itong dalawang kabataan na to. Natuparin kung ano yung pangako nila sa Panginoon. Praise God po, sila po ay nag-worker na po ngayon. Ang sabi pa po ng isang kabataan, nung sila po ay pinapunta na sa unahan para ipag-pray po yung mga mag-worker. Andun po yung salita ng Lord sa kanila, o mensahe ng Lord sa kanila, na kapag tinupad mo yung kalooban ng Lord, kapag tinupad daw po nila yung kalooban ng Diyos sa kanila, makakasigurado po sila na yung pamilya niya ay iingatan at tutulungan ng Panginoon. Magpo-provide ang Diyos sa pamilya ng iiwanan nila. Andun po yung encouragement ng Panginoon sa dalawang mag-worker po na to, na hindi sila nagkamali, natuparin yung pinangako nila na sila ay mag-worker. Nung una po, nandun yung doubt. Pero praise God po, dahil sa camping, dahil sa anointing ng Panginoon ng camp, at dahil sa prophecy ng Panginoon ng camping, nabuo po yung desisyon nila na sila ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Ang sabi pa po ng isa, alam niya na siya ay tinawag na mag-lifetime. Amen po, supurihin po ang Panginoon dahil hindi po lingid sa Panginoon yung nasa puso ng mga anak niya. Kahit isekreto pa po natin yan sa tao, pero wala pong isisekreto sa Panginoon, walang may tatago sa Diyos. Praise God po dahil kinatagpo po ng Panginoon ang dalawang kabataan na to sa camping. At dahil po doon, sila po ay nag-worker na po ngayon at patuloy na tinutupad yung pangako po nila sa Panginoon. Amen po. Supurihin po ang Diyos sa lahat po ng ginawa niya nung camping. Alam ko po online man yan or face to face, ay patuloy po tayong kinausap ng Panginoon. Patuloy tayo na ni-remind at patuloy tayong pinalakas na Panginoon. Sabi nga po, yung oil dyan sa puso mo ay nag-uumapaw. Yung anointing po na nakakuha natin ng camp ay hindi lang para i-comfort tayo, kundi para po tayo ay tulungan na magawa ang pinapagawa ng Panginoon. Tayo po ay may trabaho na dapat gawin. Napakinggan po natin yung mga testimony ng mga kasamahan natin patungkol sa last call o final call. Maging tayo po din ay binibigyan ng trabaho ng Diyos na hanapin po yung mga tao na konti na lang po yung buhay sa mundong ito. Pero gusto po ng Diyos na maabot pa rin po sila. At ikaw at ako po ang gagamitin ng Diyos para sa mga tao po na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ikaw at ako po ang mercy ng Diyos sa mga tao na naliligaw pa po ng landas o wala pa po sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Diyos dahil lahat po tayo ay pinalakas niya ng camping. Alam ko po marami pa pong mga testimony ang mga kasamahan natin at mapapakinggan po natin yung mga testimony na ito na patuloy po na magpapalakas sa atin at mag-i-encourage po sa bawat isa sa atin. Last po, ako din po ay personally nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung pamangkin ko po ay nakasama ng camp at madami pong struggle. Pero yung pamangkin ko po na yun, last day po ng camp, lumapit siya at yumakap. At ang sabi po niya ay salamat. At umiiyak po siya. Iyak po siya ng iyak dahil salamat daw po dahil nakasama siya ng camp. At alam ko po, hindi pa po tapos ang Lord sa buhay niya. Hindi pa po tapos ang Lord sa patuloy na pagpaparanas sa kanya. Sa pamangkin ko po ng kapangyarihan ng Panginoon. At alam ko po marami pa na matututunan itong pamangkin ko sa patuloy niya na pagpapatuloy sa pagsisimba po. Amen po. So lahat po tayo, baguhan man o datihan, ay kinausap ng Panginoon.
At yung mga mensahe po na yan ay patuloy po natin na kapitan para patuloy po tayong maging handa sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen po. Maraming salamat po sa pakikinig po ng bawat isa. Nawa po tayo po ay na-encourage sa mga testimony po ng mga kasamahan po natin. Sige po, yuko po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama, sa Panginoon Lord, salamat Panginoon sa mga mensahe mo. Panginoon, napakinggan namin nung camp na ito, Panginoon, ay nagsilbing kalakasan sa amin. At Lord, salamat din sa mga testimony na mga kasamahan namin. Alam namin, Lord, na marami pa, Panginoon, ikaw gagawin sa mga kasamahan namin. Pagawan man o kami na mga dadihan na naniniwala kami, Panginoon, na may mga ituturo ka pa at patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, sa mga pagkatawag mo sa amin, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas, mapuri pa salamat sa pangalan po na ibagtong nanak sa Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa. God bless po.